Sa gabing ito ay ihanda mo ang mga puso at kaisipan namin. Open our spiritual understanding, O Lord God, our spiritual eyes, upang maunawaan namin, Panginoon, ang lahat ng mga pag-aaralan namin sa gabing ito. Continually bless Pastor Bernard, give him the knowledge and the wisdom sa lahat, Panginoon, ng kanyang araw ng pag-aaral, upang kami, Panginoon, ay manurture sa iyong mga salita. Lord, maraming salamat, Panginoon, as we gain wisdom, tulungan mo din kami, Panginoon, na maisapamuhay namin ang lahat ng bagay niyo. Muli, O Lord, sa iyo ang pinagkakatiwala ang aming pag-aaral. Sa iyo po, Panginoon, ang pasasalamat at pagdakila. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Yan. At gandang gabi po sa lahat at tayo po ay magpuproceed sa ating pag-aaral. Actually, may naiwan tayong questions. No? At sabi ko, babalik ko. Kaya lang, wala ata si Kuya Ed. I don't know kung interesado pa rin kayo malaman. Yung pong diferensya po ng logos at ng verbo. Kasi hindi masyado nabigyan po ng masyado na, baka mag-join. Baka mag-join sila. Sige. Actually, walang slide yan. So, lalagpasan ko lang po ng slide mo. Ayan, verbo versus logo. Kumaya po tatalakayin ko natin. Sige. At wala yung nagtanong ko. Maganda kasi may paliwanag kung ano yung... Kasi ginagamit po ng Iglesia ni Cristo yan na ang ating Panginoon is a verbo, not a logos. At maliwanagan po natin, makita po natin yung differential. At the same time, may depend natin yung ating pong pananampalataya in case na may mga tao po nagtatanong na yung verbo rather than logos. Sige po. Sunod po tayo sa ating pag-studies. Nakaraan po natapos tayo sa kay Book of Ezekiel. Ay pinakita po dito yung pong prophetic niya until to the very end ng generation ito. Ipinakita po yan. At ang sabi natin nung kailan, yung next na book po is related din po yan kay Prophet Ezekiel o sa Book of Ezekiel. Related din po yan sa Book of Revelation at sa Book of Daniel. Magkakadikit po yan eh. Yan ang talaga mga prophecy na kung saan tumatalakay sa mangyayari ngayon, sa mangyayari ng darating na panahon, at sa mangyayari po sa katapusan po ng mundo. So, unang natin patagalin, ano po yung book po natin na kaaral na po natin? Daniel. Yung pangalan po ng Daniel, ang ibig sabihin po niyan, God is my refuge. O God is my judge. Kaya napakalaga po na kinukuha ito ng Ezekiel. Ang ganda ng meaning po no? Kaya dapat po pag magpapangalan tayo, gawin natin biblical. Gawin natin siyang aming meaning kasi yung pangalan po nakaka-affect sa karakter po ng tao. Aminin mo natin din, talagang totoo po yan. Biblical po yan. Kaya nga ang ating Panginoon, pinapalitan niya yung pangalan na sa tao kasi nakaka-affect mismo sa karakter po niya yung meaning ng kanya pong pangalan. Kaya mag-isip tayo mga pangalan na napakaaganda ng tingnan, pakinggan, at mababasa po yung mga ganang pangalan, pero wala naman po talagang meaning, biblical meaning. Si Daniel po, pangalan po niya, God is my refuge. Bakit po tinawag na God is my refuge? Ang sabi po Daniel. Una-una, who is Daniel? Pag nababanggit po yung pangalan ng Daniel, ang unang mapasok sa ating kagad, yung lion's den. Kasi dyan famous si Daniel eh. Kahit sino sa mga tao makakausap po natin, mapa-Kristyano o mapa-unbeliever, pag binabanggit po si Daniel lang sa Bible, ang papasok agad yung lion's den. In fact, may mga movie po yan, no? Pero, aside from being known sa kanya pong lion's den, dapat malaman pa natin ano ba yung si Daniel? Sino ba talaga siya na sinasabi po ng Biblia? So, bago tayo pumasok po sa kanyang libro, nakalaman mo natin kung sino po siya. Pangalawa po, si Daniel po isa pong kabataan teens nung sila po ay nag-exile. Unang war po ng Babylon at ng Israel, kinuha po sila para po sa Ezekiel. Natatandaan po niyo yung first na rage of war, doon siya kinuha papunta po ng Babylon. Kasama po niya si Daniel. Yung unang atake po ng Babylon at kinuha po yung pinakano, kasama po siya. During that time, si Daniel po kabataan pa, less than 20 years old. Kasama yung tatlong kaibigan nila na may mabanggit po natin. Sa panahon po yan ni Joachim, nung sila po sinakop po ng bansang Babylonia. At ang pinangalan po sa kanya
Dahil nga po siya ay kinuha, siya po yung nanggaling sa mga Nobel na person, sabi pa ng Nobel, mga may kinalaman sa politika, matataas ang mga pinag-aralan, talagang may alta sosyedad. Yan po ang buhay po ni Daniel during that time nung kinuha po siya, nung siya po ay kabataan pa lang. At later on po, pipilitan po siya yung pangalan po niya, ginawang Baltesasar. Yan, malalaman natin mabayang bakit Baltesasar ang kanyang pampangalan. So, yan po si Daniel, napalitan po yung pangalan po niya during Babylonian captivity. He was trained in the king's court and then elevated to a higher rank in the Babylonian and Persian kingdoms. Dalawa po ang dinaan ng kaharian ni Daniel nung siya po in exile. Unang-una po yung Babylon, at pagkatapos po ng Babylon, tinalo po ng Persia ang Babylon, kasama pa rin po ni Daniel. Kaya lang po, si Daniel kasi, meron siya pinag-aralan, at ito sila, kaya po siya na-elevate sa isang pong mataas na ranggo. At mamaya nalaman natin kung paano pong isa pong exile na Hudyo ay nagkaroon ng mataas na ranggo po sa panahon po ng Babylon at sa panahon po ng Persia. At dito po natin nalaman po yan. At next po, si Daniel po, isa po siyang hero and traditional author of the book of Daniel. Meron po siyang istorya sa panahon po ng Babylon at ng Persia na isa pong hero sapagkat marami po siyang ginawa para po sa hari at para po sa kapaboran po ng mga Hudyo. He was also a prophet known for his wisdom, integrity, and faithfulness to God. Nung siya po ay nakakita na po ng dreams, piniliwanag po ng Diyos yung kanya pong dream. They started to become a prophet, yung kanyang ministry to become a prophet. Dumating po yan noong panahon po na naka-exile po si Daniel at nagkaroon po siya ng interpretation ng mga dreams ng mga hari. At ang nangyari nga po yun, tinawag na siya ng Diyos bilang propeta po ating pong Panginoon. And lastly po, Nawala. success can explain or interpret sa panahon ng Babylon and Persia because how he interpret the dreams at yung mga vision na nakikita po ng mga matataas sa pinuno po sa bansa po ng Babylon sa Persia po. Kaya pareho po sila. At dito po makikita po natin na ginamit ng Diyos yung kanya pong buhay, yung kanya pong pagiging dreams, yung dreamer, yung interpreter ng mga dreamer upang ma-acknowledge po si Joseph as si Daniel at the same time mapanginabangan po ng bansang Israel yung katutulan. Let us proceed now. Ang Daniel po ita 27 book of the Old Testament. Pinakahuli na po yan kasi meron tayong 5 major prophets na nakadivide po sa Old Testament. So yung 5 major prophets, ang pinakahuli po niyan ay si Daniel. No? Nagsimula po yan kay Isaiah, kay Jeremiah, Lamentation, Ezekiel, at uli-muli nga po itong panlima si Daniel sa major prophet. Pero in overall, the book of the Old Testament, pinaka-27 po siya. So kung titignan po natin, 12 books na lang po natitira po sa Old Testament. At yung 12 books na yon, it pertains about the 12 minor prophets. At dito po magugulat po tayo, o bisan ma-amaze tayo, na may mga libro pala na hindi natin madalas nagagamit during Bible study o kaya during the time ng mga ating po mga worship service o exhortation, hindi po masyado nagagamit po ito. Tatalakayin po natin sa sunod po yung 12 minor prophets at kung paano sila sumulat patungkol din po sa mga prophecy ng ating pong Panginoon. Okay? So, proceed po tayo. Ang Daniel story is set right after Babylonian first attack on Jerusalem. Na nabasa po natin sa 2 Kings chapter 24. Yung unang beach ng attack po nila, which is pinanggit ko niya sa book of Ezekiel, na sinama po sila. Hindi pa nasira dyan yung temple, pero nag-plunder. Kinuha po yung mahalagang bagay sa loob po ng temple, tapos talaga na patubos sila yung kaharian o yung kayamanan ng Israel. But yet, yung kanila pong wall at yung kanila pong temple, still nakatayo pa rin po yan doon sa unang rage. Kaya lang po, doon sa unang rage na ito, naisama na kaagad si Daniel, katulad ni Ezekiel, na paalis sa kanila pong lugar upang pumunta po ng Babylon at gamitin sa Babylon yung mga may pinag-aralan bilang mga katulong, kaperer, yung mga malapit sa kasi gusto kasi ng hari na still may mga pinag-aralan, mga noble person.
at nakasama po dyan si Daniels na unang tangay po. They plundered the city and the temple, taking a wave of Israel into exile. Among those prisoners were 4 men from the royal family line of David. Kasama po yan, mga prominent person yan. Sino-sino po yan? Una nga po si Daniel, which is ang kanya pong tagang pangalan. Ang ginawang pangalan po sa kanya sa is Baltasasar. Pinalitan po siya ng Babylonian name. Kasi noong araw kasi, tradition na yan. No, hindi ginamit ang mga pag ikaw po ay under po ng Babylonian captivity. Pinapalitan po yan ng pangalan po nila. In respect po do sa hari, which is during that time si Nebuchadnezzar. So hindi na ginagamit yung kanilang original pangalan, pinapalitan po ito ng mga Babylonian na pangalan. At ang pangalan nga po ni Daniel, original pangalan niya, Daniel, pinalitan po siya ng Baltasasar. Yan po yan. At yung kanyang tatlong kaibigan na kilala po natin, si Shadrach, which is original na pangalan ni sa Hudyo, Hananiah. Si Meshach, which is si Mishael. No? At si Abednego, which is si Azariah. Tatlo po yan. Kaya mas kilala po sila sa pangalan Shadrach, Meshach, and Abednego. Pero in the original na pangalan po nila, they are named as Hananiah, Mishael, and Azariah. This book tells us of their struggle to maintain hope in the land of their conquerors. So napakalaga po, no? Because of this, yung kanila pong hope outside the Lolo ko na may signal ko. doon po yung tatlong pagkakasama po sa chatismen, it is an encouragement. Ini-encourage sila to go back again with the law of God. No, hindi masyado binigyan ng pansin ni Daniel yung pong katulad na kakapansin sa book of Ezekiel na kung paano po magalit ang Diyos at kung paano sila parusahan. This example of faithful courage in the first part of the book serve to encourage the reader who may have to live in the midst of the dark times and vision in the latter part of the book. The visions have many different twists and turns, but they all end up in the encouraging note that there is a limit to even the worst forms of evil, and that is the kingdom of God will prevail. No? Gusto hinighlight po ni Daniel dito yung kanilang hope for the incoming Messiah, for the new king that will, become faithful and true sa kanya pong pangako at siya pong mag-aahon po ng bansang Israel. Ito po naka-highlight po sa Book of Daniel. Ano po pinaka-maintain po niyan? Faithful living in the midst of the culture opposed to God. Maganda po yan na bagamat halos lahat po nawalan ng pag-asa, may mga tumatayo pa po ng mga propeta ng ating Panginoon, yung mga man of God, upang ipakita na there's always hope in the midst of a darkness. Na during that time of darkness, during that time of the poverty, na wala po sila ng lugar, meron pa rin pong tatayo-tatayo dyan upang magbigay po ng pag-asa. At mga nakaraan po yan. At this time naman po, pinag-arate, si Daniel lang siya nagbibigay ng pag-asa sa mga Hudyo na nakalabas po, na-exile sa basang Babylonia. God's comfort in the midst of oppression. No? Nakita pa naman ito kung paano po kinumport ng ating Panginoon si Daniel during the oppression, during the time of punishment in the midst of the Babylonian activity. Hope for our God's future restoration. Kasi meron po talaga rito restoration. Bagamat may mga restoration din po naman nakaraan. At ulit po sa Book of Ezekiel, Jeremiah, may mga restoration yan, ipinakita po dyan kung paano ibabalik ulit ng Diyos yung pong kanyang plano sa tao, sa human being, ay pinakita po ito. Kasama rin po doon sa Book of Daniel, ipinakita rin po yung restoration po niya. Ano po yung summary po nito? That is the everlasting kingdom of God in the hands of His Son as King will replace human government to bring about the paradise on earth. Yan, ipinakita po na there is a coming King. Bagamat hindi nila nakikita sino ito incoming King. Kaya nga mapalad po tayo. Sila hindi nila alam yun at hindi nila naranasan yung process. Tayo po mismo nababasa po natin at nalalaman natin kung ano ginawa po ng ating po Panginoon. Na kung saan tayo po mga Gentiles na wala naman tayong inheritance doon sa pangako ng Panginoon sa kanyang selected na ay kanyang piniling bayan, but because of His Son, the Lord Jesus Christ, nagkaroon po tayo ng adoption. Na we adopted to become
co-heirs ng ating pong Panginoon na supposed to be ibinigay ng punong araw po sa bansang Israel. Dito po pinakita po ito, even pag yung kanyang sinasabi rito, yung paradise on earth. Now, it is not a government, a human government, but it is the government of God. Theocracy to His Son. No? Theocracy means God's rule government. Ang Diyos na siya pong naghahari at siya po napapulatan sa bansang darating po dito po sa lupa po yan. Sino pong author po ng Book of Daniel? Although Daniel is one of the main characters of the book, actually is almost nasa buong book po siya ng Daniel, and many of his personal vision are included. He is not explicitly mentioned as the author. Kasi yung iba pong libro, binabanggit po nila kung sino yung author po ng book. No, katulad po ng sa Book of Psalms, this is the Psalms of David, alam na sa David po yun. Pero dito po talaga, bagamat the main character is Daniel, pero hindi naman talaga explicitly, hindi naman talaga hayagang sinasabi na siya po yung author po ng Book of Daniel. Ano pa po yan? Traditionally, the book is attributed to Daniel. Yung mga paniniwala ng araw, yung mga lumang Kristiyano ng araw, they believe that the Book of Daniel, si Daniel po sumunod ito, a Jewish exile who lived during the reigns of the Babylonian kings, named in the book as Nebuchadnezzar and Belshazzar. Magkaiba po yung dalawa, no? Yung isa po is Belteshazzar. Beti po yung TA, Belteshazzar. Yan po si Daniel. Ito po si Belshazzar, siya po ang sumunod kay Nebuchadnezzar. No? Isa po siyang Persian king, at isa pong siyang nagamit din para po sa ikabubuti po ng bansang Israel. So magkaiba po yan, si Belshazzar. Sumunod po yan kay King Nebuchadnezzar. Ganun na rin sa Median and Persian kings. Nakasama ang binanggit po niya si Cyrus, which is sa Median, at si Darius po sa Persian. Yan ang mga ano po. During the time ni Cyrus, dito po nagkaroon po ng pagbabalik sa bansang Israel. Remember? Nagkaroon po sila dyan ng kasunduan na pwede na sila bumalik. At pagdating po kay Darius, iyan po yung second wave na pagbabalik po ng bansang Israel. Yung unang wave po sa panahon po ni Cyrus, which is yan po si sino po yung dalawa yan eh. Lagi ko naninimutan dalawa yun. Si Ezra at si Zerubbabel. Yan, praise the Lord. At nagiging sharp na yung aking memory. Yan, sa panahon po ni Cyrus siya, ni King Cyrus, ng Median. Pagdating po kay Nehemiah, which is the rebuilding of the world, panahon na po yan ni Darius, which is the Persian king. So, sa panahon na yan, inallowed po sila bumalik sa bansang Israel. This attribution is widely disputed, and the book itself never explicitly identifies the author. The primary alternative posits an extended period of composition, with the final version emerging around 164 BCE. So bagamat question po yan, but because the way they deliver, the way the content of the book of Daniel, parang ito po ina-attribute po kay Daniel. Kasi nga naman, yung panahon na nangyari po ito nung ikinakwento, ito po yung panahon din ni Daniel. Kaya po maraming naniniwala, no? Na bagamat hindi nga solido-solido, na si Daniel po author po ng book of Daniel. Okay? Let us proceed. Sinulat po ito 600 to 588 BC. Halos kapareho po ng panahon po ni Ezekiel. Pareho po. Now, bagamat niya may mga plus-minus po yan, but during that time, kasi yung unang pag-exile kasama na po si Daniel doon, at nabanggit po natin naraan, kasama rin po si Ezekiel. Kaya halos pareho po sila ng date na inilabas po sa bansang Israel, papunta po ng Babylon. The only thing difference, si Ezekiel, if I remember, is more than 20 years old na sinumula siya. Pero ito si Daniel, bata pa po ito, teens, no, nasa kaidaman sa siguro ng 15, 16, 17, ganun po yung edad po niya. And yet, nakaranas na po sila ng oppression, ng pagiging slave sa bansang Babylonian. The event described in Daniel take place after the first Babylonian attack on Jerusalem, which is 580 BC. During the time period between the end of the 6th century, which is 600, and beginning of the 5th century, which is 500 BCE. Yan po yung pinaka-date po niyan. Kaya sabi ko, saktong-sakto talaga yan sa panahon po ni Daniel. Ilang po chapter? 12 lang po yung chapter. Mas kukunti po siya patungkol sa Ezekiel. Pero hinati po siya sa 3 parts. Ano po 3 parts? Yung una po, yung pong chapter 1 to chapter 6, dreams,
visions, and persecutions. Yung part 2 po is dreams of the four beasts and the Son of Man. Paliliwanag po natin mamaya yung pong 4 na beast na bilanggit po dito. Baliktad yata yung aking sulat, no? Hindi pala, parang beasts, dapat siya beast. Dreams of the four beasts and the Son of Man. At ang lastly po, part 3 po, chapter 8 to 12, vision of the future kingdoms and angelic visit. Yan po yan. Bakit po angelic visit? Kasi nagkaroon po ng dreams ang kakating kapatid na si Daniel. Hindi niya po maintindihan kung anong klaseng dreams po niya. Napakagulo po. Kumbaga hindi lang po siya abstract, napaka-super abstract na even himself na nag-i-interpret po ng dreams at ng visions, hindi niya po maintindihan until such time na magkaroon po ng angelic visions. Meron pong isang angels ang dumalaw sa kanya at yun po ng paliwanag ng kanya pong visions. At tumumit, kita po natin kung ano po yan. So, the book design seems simple at first. Chapter 1 up to 6, chapter 1 to chapter 6. Andiyan po yung sinulog sila doon sa itong beses na chapter 1 to chapter 6 po yun. While chapter 7 to 12 contain Daniel's vision and visions about the future. Kaya sabi ko nga po sa inyo mga kapatid, when you are reading the book of Daniel, let us be careful. Maingat po tayo dyan. Kasi bakit po? Kasi yung pong chapter 7 to 12, this is concerning about the future. At marami po dyan mga beasts, marami po dyan mga symbolical na lumabas na hindi ba basta-basta po ito ini-interpret. Dapat po may mga related dyan, mga chapter, may mga related na books and reference books katulad po ng Revelation, ng Ezekiel, in order for us to fully understand kung ano yung mga binabanggit po ito, mga symbolical. So, ayan po yung mga vision po niya. This two-part shape is made more interesting by another design feature, namely the fact that it's written in 2 languages. Dalawang language po ginamit po sa pagsulat po ng Book of Daniel. The book begins with chapter 1, written in Hebrew, the language of the Israelite. Let us remember that chapter 1 originally was written in Hebrew. But chapter 2 to 7 are written in Aramaic. Kinamit na po Aramaic po yan. Yung pong lingwahe po niyan. A cousin language to Hebrew that was spoken widely among the ancient empires. Bakit po nagkaroon po ng Aramaic? Hindi po Hebrew? Because during the time of the Babylonian captivity, eto mga taong ito, hindi sila gumagamit ng Hebrew. Gumagamit sila ng ibang lingwahe. Mostly po, ang well-known acknowledged during the time is Aramaic na language. Sa panahon po ng Medo-Persia, sa panahon po ng Greece, sa panahon po ng Macedonia, sa panahon po ng Babylonian, karamihan po ginagamit po Aramaic. Kaya yung pagkakasulat po ng chapter 2:7, naisulat po ito sa Aramaic because of the influence of the Babylonian people. Po. At ang sumunod po, meanwhile, in chapter 8 to 12, yung muli, go back to Hebrew. Naibalik-mali sa Hebrew po ito. Ito palagay ko, because the time that was given to them a free time to practice again the religion. Kaya nga nakabalik po sila during that time. Kaya na-practice po nila muli. At kaya po ito nagkaroon po ng 2 lingwahe. This design shows not only how the Aramaic in chapter 2, verse 7 are coherent section, but also highlight how chapter 2 and 7 are important for understanding the later chapters of the books. Let us proceed po. Was part 1, ano yung part 1 po? Dreams, visions, and persecution. Sabi nga natin, ito pertaining about kay Daniel at yung 3 kaibigan po si Shadrach, Meshach, at Abednego. Chapter 1 introduces the basic plot transition that drives the entire story. Daniel and his friends are wise and capable and are soon recruited to serve in the royal palace of Babylon. However, they are also pressured to give up their Jewish identity by living and eating like Babylonians and violating the Jewish food laws found in the Torah. They refuse and instead choose faithfulness to the Torah. This decision puts them in grave danger. But God delivers them and they go on to be elevated by the king of Babylon. Chapter 1 po yan, pumipili kasi si King Nebuchadnezzar ng mga matitikas, matatalino, magagandang lalaki. Kasi parang may mga physical appearance nang magsiserve sa kanya.
At itinitrain po yan for so many months. At ang nagtitrain po na yung Enoch, yung pinakakatiwala po ni Haring Nebuchadnezzar. And during that time, ang sabi kasi ni Nebuchadnezzar, pagka hindi mo napaganda yung katawan, yung skin, yung kulay, kasi perfectionist po si Nebuchadnezzar eh. So, ang sabi niya, ikaw mismo Enoch, pupugutan kita ng ulo. Kaya kinakailangan, in order to ma-preserve yung ganda ng katawan, pinapakain po sila ng royal food, which is meat, iba-iba pang klaseng yan. Pero itong apat na to, dahil devoted sila sa kanilang paniniwala, during that time pa lang po sa kanilang pong buhay sa Israel, they grown up with the respect of the Torah. Kaya alam nila yung Torah ay apat eh. Kasi pinapractice nila ng kabataan po nila yan. Kasama sa kanila pong pamumuhay, kasama na itinuturo ng kanila pong family. They are prominent. No? Mga kilala sa likod. So alam nila Torah. Kaya sabi sa kanila, ay di Enoch, hindi kami kakain yan. Sabi niya, gusto mo, mangayayat kayo, kung wala kayo, di papatay naman ako ng hari. Hindi, subukan mo kami ng 10 days. Puro vegetable lang ang kakainin namin. Kaya po nauso yung Daniel fasting. Dito na kinuha po yan. No, nagde-Daniel fast po lang po for 3 weeks, 3 linggo po, no, wala pong kinakain ng meat, wala pong kinakain ng mga, yung mga bread na meron pong levadura, yung mga white, ang kinakain ng nila, brown, kinakain nila puro vegetable. Yan po yung nangyari po, kung tawagin po niyan ay Daniel's fasting. Pero to be honest po, wala pong biblical basis yung Daniel fasting. Kaya lang po nagkaroon po natin Daniel fasting na which is nauso po yan. But we are not against, no? Hindi po tayo against sa Daniel fasting. In fact, sila Mrs. gumawa din po niya si Pastora sapagkat mabuti ka naman vegetable eh. Diba? Kung makakain ka ng vegetable, wala kang toxic na kakainin, talagang puro fresh, maganda nga naman. No? Ito po, dito po nakuha yung concept na yan. Hindi sila kumain for 10 days para na subukan sa Enoch. Tingnan mo, pagkatapos na kumain ng 10 days ng puro vegetable, yung pagkain namin, at yung mga kumakain ng mga meat, pagkumpara mo kami, makikita mo yung diferensya. At nakita nga po ng Enoch na napakalaki ng diferensya. Talaga ito sila Daniel, Meshach, Shadrach, Meshach, at Abednego, talaga naman yung kanilang skin, naglulilingnin, yung kanilang mukha, yung kanilang health, talagang adula talaga. Kaya ginawa ng Enoch, pinatigil po yun at sinunod nila yung pagkain po ng mga Hudyo. Which is normal, ito talaga pagkain po ng mga Hudyo. But because they're afraid to follow, to disobey si Nebuchadnezzar, kaya iba po mga Hudyo kumain nga po ng mga Babylonian na food, except ng apat na ito. At napatunayan po natin kung paano po kumilos ang Diyos sa buhay po ng apat na yan. Yun po yung una po, that's chapter 1. Sumunod po, after this comes the Aramaic section, which has its own special, ito na yung chapter 2 na, Aramaic na yan, with special symmetrical design. The king of Babylon has a dream that only Daniel is also able to interpret. Dumating na yung chapter 2, up to the chapter 1, chapter 2, and so on, nagkaroon po ang sumunod na Excel, nagkaroon po ng panaginip yung hari. Nagkaroon po siya bagaman si Daniel po meron na po siyang gift of interpretation of dreams. Hindi na po nababanggit po yan, but it is already God given this thing sa kanyang buhay. So wala po nakapag-interpret. It's about a huge statue that dominates the landscape and is made up of 4 types of metal. Nakakita daw po sa panaginip yung hari si Nebuchadnezzar na isang napakalaking statue na gawa daw po sa 4 na uri po ng metal. Daniel says the statue symbolizes a sequence of kingdoms. So before po na in-interpret po yan, pinatawag po ni King Nebuchadnezzar yung lahat ng kanya pong magician, yung lahat ng kanya pong wise men, yung kanya pong mga servant na matatila. Actually, kasama sila Daniel dapat yan. Kasi po sila Daniel po parang apprentice, lang sila po susunod ng mga elite ng mga tao na siyang tutulong kay King Nebuchadnezzar. Pero since they are apprentice, na una po ito pinatawag ni Nebuchadnezzar ng mga matatalino niya, mga wise men niya, pero wala pong sino man ang nakapag-interpret about the statue, yung malaking statue po. No? Ang ginawa ngayon ni Nebuchadnezzar, nag-utos po siya, patayin yung lahat ng wise men at yung mga magicians. No? At nalaman po yun ni Daniel, nakarating po yun, sinabi po ng Enoch, na ito order sapagkat panaginip po siya. So si Daniel po, nagkaroon din po siya ng fear because kasama sila doon sa wise man. That later on, sigurado papatawag sila mag-interpret. Kasabi nila, kinakalaman natin yung panaginip ng hari. At dito nga po i-reveal yung ating Panginoon
yung pong panalangin. Suppose, niyayang niya kasi yung tatlo. All pray and ask the interpretation ni King Nebuchadnezzar na dreams. At dumating yun po yan kay Daniel, kay Prophet Daniel during that time at ipiniliwanag na malinaw in detalye kung ano po yung panaginipan po ng haring Nebuchadnezzar. Daniel says the statue symbolizes a sequence of kingdom. Ito na, binabangit siya na. Nebuchadnezzar, haring Nebuchadnezzar, ang panaginip mo na nakita mo, napakataas na simbolo na statue at nadidivide sa 4 na klase po ng metal. Ito daw po yung sumisimbolo sa 4 na kingdoms. Piniliwanag niya, with Babylon as the head, siya po yung pinaka-gold kasi yung pinakakatawan po, ng pinakaulo po yan, gold. Yung pinaka-breastplate po, silver po yan. Tapos yung pinaka-legs, hanggang sa pababa po, iron. At yung pinaka-paa po, naghahalo na yung iron, tsaka yung sand, yung clay. Yung pinaka-ano po yan, 4 na klase po yan. No, sabi niya, yung nakita mong ulo na head, ikaw yun, Babylon yun, as the head. Suddenly, a huge rock lies in and shatters the statue, turning it into a mountain. Now, this dream is the first of the many symbolic visions in the book, but this one introduces a basic storyline. Daniel said that the statue represents a train of human kingdoms, sabihin sunod-sunod na pagkakahari. Yung sunod-sunod na pagkakasunod-sunod ng mga magiging kingdom na famous, kilalang kilala. Unang-una nga po dyan, yung head, which is the gold, symbolizes po ng Babylon. Kasi napakalaki talaga sinakip po ng Babylon. Daniel said that statue represents a train of human kingdoms following after Babylon. Pagkatapos daw po ng Babylon, that will fill God's word with violence. Let us remember, no? Kung dito pa lang, titingnan po natin, why God allowed the other kingdoms to prosper? Dapat doon pa lang sa pinakahead, kay Daniel, sa Babylon pa lang, kung talagang concern ng Lord sa pagpapalaya sa bansang Israel, doon pa lang dapat sa head, tilanggal na. Pat meron pang succeeding kingdoms na binabanggit po dyan. Yung succeeding kingdoms, nasama, bagamat meron pong pagluwag sa pagtitreat sa bansang Israel, but they're still under the bondage ng mga bansang ito. Bakit inalaw ng Lord po yun? Sapagkat lang dahilan lang po niya, isa lang po dahilan. Yung pong kasalanan kasi ng bansang Israel, talamak na talaga, umabot na sa sakdulan talaga, nakulang yung isang kingdom in order for them to learn and to para magkaroon sila ng pagsisisi at bumalik sila sa ating Panginoon. So dadanas sila ng 4 na kingdoms in order for them to realize that they really need God and they have to go back sa kanila pong dating kalalagayan. God's kingdom will come and humble the arrogant nation of the world, filling the earth with the healing and justice of God. But let us remember, maganda kasi ito, no? Bagamat nakita po natin yung statue na napakatatag at napaka-iba-iba klaseng metal, meron daw isang bato dyan na suddenly coming from the sky, tumama doon sa huge statue at sinira daw po lahat po niyan. Ang binabanggit po dito is rock, no? Isa pong rock. At alam na po natin kung sino yung binabanggit sa Old Testament na rock. Yan po ay hindi mo kayang tibagin. Yung kingdom niya, hindi mo kayang tibagin. Yun daw po titibag sa 4 na kingdom na ito. Yung rock na nanggaling po sa langit. At ang sabi na natin lagi, Jesus Christ is the rock of our salvation. So yun po yun. Nakita po niya na ipaliwanag ng maayos at natuwa po si Haring Nebuchadnezzar. Na dahil po dyan, na-promote po si Daniel, kasama na po si Shadrach, Meshach at Abednego. Dito po nagsimula po yan. Halos pareho-pareho po lang storya po ni Joseph, di ba? Nung nagilip po siya ng interpret sa Paro, at sa time na na-promote po sila. Na-promote na po itong 4 na ito bilang bilang governor na iba-iba po province. Tuloy po natin. After this chapter, it tells the famous story of Daniel's 3 friends. Ito na. Pagdating mo ng chapter 3, let us remember, it is the king Nebuchadnezzar who promoted this form. No, specifically si Daniel po na siya talaga nakasinabi kasi ni Daniel hindi lang po ako ang nakatulong na interpret ko yan, kasama yung aking mga kaibigan Shadrach, Meshach, Abednego. At dahil nga po doon na-promote po itong 4 na ito. After chapter 3, dumating na po yung panibagong famous na istorya po sa Book of Daniel, no? The 3 friends, ito po, they refused to bow down and worship a huge idol statue, which represent the king's and his imperial power, just like the statue in the previous chapter. After po ng chapter 10, nagpatayo po si King Nebuchadnezzar
ng isa pong rebulto na nasasambahin po ng buong Babylonian, including those slaves and captives na citizenship na nandoon po sa bansang Babylonia. Wala pang exemption. Lahat po sila lulod. Even the Jew, sila lumod pagka nagkaroon po ng trumpet. Yung pang-utos po ni Haring Nebuchadnezzar. The Friends are persecuted for their choice and thrown into the fiery furnace. Pero nung nangyari po yun, nung unang tumunog na po yung nakita nitong mga Midianites, nakita na may 3 tao na hindi lumuluhod at hindi sumasamba. At yun nga po ay si Shadrach, Meshach, Abednego. Out of jealousy, kasi nga sabi ko sa inyo, na-promote itong 3 ito, meron po silang provision kay Nebuchadnezzar, maaaring natatabunan po sila itong mga Midianites. Ang ginawa po nila, nagsumbong sila kay Haring Nebuchadnezzar, at sinumbong po yung 3 na hindi raw po sumusunod at hindi raw po nire-respeto si Haring Nebuchadnezzar sapagkat hindi sila sumasamba doon sa Diyos na ginawa po ni Nebuchadnezzar. So nagkaroon po siya pagsumbong. Ang sabi po doon, ang kaparusahan ng hindi po sumasamba ay itatapon po sa fiery furnace. Yung pong, ano ba sa Tagalog yung furnace? Anyone? Ano pong Tagalog ng furnace? Furnace. Furnace. Pugon. Pugon! Yun, pugon. Yung pong ginagamit ng mga, ng mga Smith, mga Panday. mga panday. Yan, mainit po yan. Pandisalan. Yan. Yung pong kamaging kabayaran po ng hindi sumasamba sa Diyos po nila. Once again, God delivers them from death and they exalted by the king who now acknowledge their God as a true one. Pinatawag po yung 3, no? Ang sabi po, totoo ba, Shadrach, Meshach, Abednego, na kayo mga lapastangan sa aking utos, na ako ay pinapastos ninyo at hindi kayo sumasamba doon sa akin pong, sa aking Diyos na ginawa? Na kada tutunog ang trumpeta, hindi kayo nagsalita po yung 3. No? Sabi nila, with due respect po, hari po, sabi niya, Haring Nebuchadnezzar, kami po ay kailanman hindi luluhod sa iyong Diyos-Diyosan, sa rebulto niya, sapagkat isa lang po dapat namin luhuran ang tunay na Diyos na may gawa po ng langit at lupa. Sabi niya, at kami po ay ililigtas niya sa anumang kaparusang ipapataw mo sa amin. Pero in case na hindi kami niligtas, ang sabi ko sa 3, hindi pa rin kami luluhod sapagkat hindi po karapat-dapat lumuhod sa isa pong hindi tunay na Diyos. Lalong nagalit si Haring Nebuchadnezzar. In front of him, walang sino man pwede magsalita ng ganun. No? Let us do in our own experience. May mga tao tayong hirap natin pagsabihan. No, maaaring yung boss natin o maaaring yung mga taong malapit sa atin na hindi tayo makapag-imik-imik. No, hindi tayo makabakit. Kasi iniisip mo maaaring masaktan sila o maaaring magkaroon masira yung relationship ninyo o kaya magkaroon kayo ng hindi pagkakaunawaan at maging kosyon ng inyong pong broken relationship. Yan Pero look at these people. Walang sino man na tao ang maglalakas na lumaban sa kagustuhan po ni Haring Nebuchadnezzar. Because during that time, to be honest, si Haring Nebuchadnezzar po kinukonsider po yung Diyos sa Babylon. Kasama po siya sa sinatawag na Diyos po doon yung time. Kaya ang kanya pong salita, hindi pwedeng maliit. Pero look at this 3. No? At sa galit po ni Nebuchadnezzar sapagkat wala pang tao sa kanya, ang sabi niya, 7 beses niyo pailitin yung pong pugon bago niya itapon itong 3 ito. Sa galit po niya. Pero alam po natin sa nangyari po dyan, no? Nung sila po tinapon at nalaglag nga po sa pugon, natatlap na ikapitong best na init, yun daw po nagtapon sa kanila because ng pagbukas po ng pugon, na sobrang init po itong nag-spark po yung apoy at inabot po yung mga sundalo po ni Nebuchadnezzar. Sila po nasunod immediately. No? Pero nailaglag po nila yung 3. Ngayon habang nandun daw po, nakita daw po ni Haring Nebuchadnezzar, sabi niya, ay, mga amuyong yung mga Midianites eh. Hindi pa 3 lang tinapon natin? Bakit 4 na sa loob ng pugon? Nagtataka rin mga Midianites sapagkat hindi makita kung sino 4. Pero si Nebuchadnezzar, kitang-kita po niya, 4 po doon nasa loob po ng pugon. At yung isa daw po ay isang naglulilingling na parang anak daw po ng Diyos o
angels ng ating pong Panginoon. Nakita po ni Nebuchadnezzar. In short po, wala pong nangyari sa tatlo. At bandang huli, pinalabas po sila ni Haring Nebuchadnezzar. Lumabas kayo dyan at titignan natin walang nangyari. Na witness po yan ng maraming tao. Di kahit amoy usok daw po, hindi raw po naamoy yung tatlo. Kahit yung sandal sa damit, hindi naman daw po nasira. Talagang totally, they are safe inside the furnace at asama po doon ang ating pong Panginoon. Lagi tayo tatandaan po natin, ang Lord, di tayo iiwan po niyan. Even in the bare times of trouble, andun po ang ating pong Diyos na buhay. Sumunod po, chapter 4 and 5, make up a pair of stories about two Babylonian kings. No? Si Nebuchadnezzar at yung anak niyang si Belshazzar. Yan, sabi ko sa niya kanina. Again, si David po, si Daniel, it is Belteshazzar. Ito po, Belshazzar. Anak po niya, both are filled with pride because of their power. So it's in chapter 2. God warns them both through dreams and visions. Sapagkat, sabi ko nga po sa inyo, itong dalawang ito, kasama na anak ko ni Nebuchadnezzar, during that time, ay naghahari na rin po siya. Si Nebuchadnezzar po kasi kinonsider yun, siya po talaga ay makapangyarihan at parang Diyos. Minsan po dumalaw pa, sumilong ito, tumingin ito sa kanyang beranda at nakita niyo yung laki ng sinakop po ng Babylonian, ng Babylon. At ang sabi niya, hindi mo ba nakikita, para sinasabi niya sa Diyos, hindi mo ba nakikita yung kingdom po niyan nang dahil sa akin? Sabi niya gano'n at na-adjip ko lahat ng bagay nito. At dahil sa sinabi po niyan, pinarusahan po siya ng Diyos. Anong ginawa sa kanya, Mama? Ginawa siyang baliw. Ginawa siyang kambing, temporareng kambing. Ginawa Kumakain siyang po na. baliw, nangain ng damo. Kaya nga, temporareng kambing. Nawala po siya ng ulirap at siya po ay nanginginain po ng mga damo. Siya po ay nakahubad, marumi, nawala po yung glory sa kanya. Kaya ang sabi natin lahat, tatandaan natin, mahingat po tayo sa pagkuha po ng glory. Sa New Testament, may namatay din po siya, inuudan lang suddenly nung kinuha niya yung glory po ng ating pong Panginoon. So let us learn to go back at to bring back the glory ng ating Panginoon. Pag pinagsasabihan po tayo, si Kuya Aaron, ang galing na tumugtog ng gitara, glory to God po, sapagkat ang Diyos ang nagturo sa atin. Pinabalik po kaagad natin yan. Diba? Si Pastoro, parang 30 years old lang, pero 50 na talaga. Huwag na't sabihin, siyempre, maganda talaga ako Baka suddenly, bigla ka maguluntoy. At makita mo na lang na putot balat ka na lang. Ibalik natin, glory to God, sapagkat ang Lord ay nagbibigay po ng beauty sa atin. Let us always go back to the glory sa ating pong Panginoon. Hindi katulad po ni Hari Nebuchadnezzar, inangkin niya yung glory na ibinigay sa kanya ng ating pong Panginoon. Let us remember, ang sabi po doon sa mga nakaraan po nating pag-aaral, na ginamit ng Diyos ang bansang Babylon para ibigay po ang bansang Israel. So nangangulugan po ang Diyos mismo nagbigay. Hindi po sasagalin po ni Haring Nebuchadnezzar. Pero dahil inangkin po niyan, siya po ay nabaliw. Siya po ay langnain for so many years. I think it is I cannot remember, it's 7 years, parang gano'n. Di matanda. Pero parang madaanan dito yan. So sabi po doon, God warns them both through dreams and visions. Again, just like in chapter 2, only Daniel can interpret for them. After doing so, he tells both kings that they are to humble themselves before God, and they both arrogantly resist. Nebuchadnezzar is stricken with madness and becomes like a beast in the fields. Eventually, he does humble himself before God, and this humanity returns. He is restored again as a king. This contrasts with his son, Belshazzar, who does not humble himself and is assassinated that very night. No? Hindi po siya nag-humble, siya po ay nagmalaki katulad ng kanyang tatay, pero siya po ina-assassinate during that time. Hindi na po siya nakarecover. Di katulad po ni Haring Nebuchadnezzar, nakabalik po siya sa kanyang pong pagiging hari. So, yun po pinakano po niyang istorya po ng chapter 4 chapter 5. These two stories draw their imagery from Genesis chapter 1 and 2 and Psalms 8, in which humans are depicted as a royal image of God and appointed to rule over the beasts on behalf of God, who is the world's true king. When human kingdoms forget that they are not God, when they exalt their own power as divine, they become less than human and more like violent beasts who feels God's justice. Yan po, mag-iingat po tayo po dyan. Then bring us to chapter 6, yung pinakauli po ng part 1 po natin. The pair of chapter 3. Chapter 6 and chapter 3, magka-pair po yan.
This time is Daniel who persecuted become he refused to pray to worship the king as God. Marami po kasi nagagalit kay Daniel because of the so much attention and so much favor na binibigay po ni Haring Nebuchadnezzar. So in order to destroy si David as Daniel, ang ginawa po nila, inuto nila yung hari po dyan na maggawa po ng decree na bawal po manalangin sa ibang Diyos. Wala pong pwede mag-practice ng kanila pong reliyon, na kanila pong pananampalataya, or else, parurusahan po yan, ang parusa po is, yung famous nga po, yung Lions of Ten. Itatapon doon ang sino mo napatunayan na siya daw po ay nag-worship o nagpa-practice ng kanyang pong belief, maliban sa belief po ng isa pong Babylonian. At since nauto nga po itong hari na ito, gumawa po siya ng batas. Pagamat hindi niya alam na ang tinatarget po ay si Daniel. Sapagkat si Daniel po, mahal na po siya ng hari. Daniel become famous because yung lahat ng ginawa po niya, mga succeeding hari po. So, itong mga medianists na ito, nagpaplano po ito in order to destroy si Daniel. So, like the friends, he is sentenced to death and thrown into lions den. Sapagkat minsan po, nung binaba po yung decree na yan, immediately po ang ginawa po ni Daniel, umuwi siya ng bahay, at inilalapit niya sa Panginoon yung decree, yung utos po, na maaaring pinapipray niya, Lord, hindi ito dapat mangyari sa buong Babylon. Or else magkakaroon kami ng problema bilang inyong pong mga anak na sumasamba ng tunay para po sa inyo. Pero nasa bintana po siya, nakita po siya, maaaring siguro gumamit sila ng smartphone. Sinunan nila sila si Daniel para may ebidensya at idinala po doon sa hari. At nalaman nga po ito. Pero yung hari po, nag-resist pa siya. Nalaman niya pala, at tinatarget pala nito, yung aking palang paboritong servant, si Daniel. No? At gusto niyang baguhin, pero hindi mababago yung utos po ng hari. During that time, no? Kaya sabi nila, pag kayong ang utos daw ng hari, hindi nababali daw po yan. So wala po magawa yung hari po during that time, kundi itapon po si Daniel sa Lions of Death. God delivers him from the beast, and like the friends, the king exalts Daniel and praises God. At alam po natin nangyari. No? Nag-fellowship po sila sa baba po doon, kasama niya po yung mga lions. Nagkakukento sila, kamusta ka lang? Kamusta ang nanay, tatay mo? Ako, mabuti naman ako dito. Bakit narito ka, Daniel? Kasi ganun, nag-isadik po sila ng mga lion. Imagine po nyo, yung lion po ginutong po yan for the purpose lang na ipakain po sa Daniel. Pero wala pong nangyari dito. At kinaumagahan po, immediately, no, yung pong hari, tumatakbo po siya doon sa lions den. At tumisigaw siya, Daniel, ikaw ba ay kinain ng leon? Sabi, hindi, mahal hari. Narito po kami, nagkukwentuhan kami dito. So immediately po, inihawon ng hari si Daniel. At dito po, sa galit ng hari na ito, yung pong nagpakulong sa kanya at kumuha na nakakyos, sila po tinapon doon po sa lions den. At ang sabi po doon, hindi pa umaabot yung kanilang katawan doon sa lupa, kinainak mo kagad sila ng mga leon na gutom na gutom. Look at this, no? Talagang paano nililigtas ng Diyos yung kanya pong mga anak. So chapter 7, magpapaliwanag tayo the dreams of the four beasts and the Son of Man. Isang chapter lang po yan na naginip po si Daniel. Si Daniel po na naginip, hindi naman pong hari. We finally come to chapter 7, the pair of chapter 2, which is chapter 2 yung panaginip po ni Haring Nebuchadnezzar regarding sa statue na meron pong 4 na metal. Magkadikit po ito, chapter 7 and chapter 2. And the center of the book of Daniel, where all the themes come together. The focus of the story is another dream, but this time is Daniel. Siya po na naginip. Ironically, he cannot understand it until an angelic messenger explained it to him. Dahil hindi niya po maintindihan, hindi sa Panginoon. Ano pa Panginoon itong aking panaginip na ito? Magulo, hindi ko maintindihan. Napaka-abstract at napaka-symbolical at napakalalim. Daniel see a series of 4 beasts. 4 na beasts ang nakita po ni Daniel. 3 of them are like a lion, a bear, and a winged leopard. And it symbolizes arrogant kingdoms. No? Yung 3 na po nakita po ni Daniel na mga beasts, nagre-represent na po ng isang leon, isang bear, at isa pong winged leopard. Yun po yung pinaka-ano po niya. At yung pang-4 po, ano yung pang-4 nakita niya? Kasi 4 yan eh. Narito po yung pang-4. The last creature is a monstrosity. Sabihin, napaka-monstro. Talaga pong hindi pa yung kanya itsura. Nakakatakot talaga.
identified as a terribly evil empire. This fourth beast has a lot of horns, a common symbol for the king in the Old Testament. Hindi lang po monstrous yung mukha po ng pang-apat na creature, meron po daw siya pong 10 horns at may lumabas pa 2 horns yan eh. Kaya titignan po natin talaga mga kapatid. This is a very symbolical prophetic message na dapat po tinitreat natin ng maayos. So meron daw po siyang pinakita na pang-apat na meron daw pong 10 na horns, then suddenly may 2 lumabas na horns. A common symbol for the king in the Old Testament. With one specific horn that represents a king who arrogantly exalt himself above God and persecute his covenant people. The symbol for God's people is a figure called the Son of Man. So, yung tong 4 na ito, meron silang pinipersecute, meron silang inaapi, meron silang inahabol, meron silang inaaway, na tawag mo daw po ay Son of Man, who is both an image of God's covenant people and their king from the line of David. God, who referred to as the Ancient of Days, comes to set up his throne. He destroyed the great monster and exalted the man of man to the clouds, where he sit at God's side and share in God's rule over the nations. Yung 4 na nakita daw po niya, ang sumira din daw po dyan, yung pong Son of Man, na siya pong in-exalt ang ating po Diyos sa pagkakatalo niya dun sa 4 beasts na yun. May iwanan po natin ulit yung 4 beasts na sinabi rito, which is related doon po sa statue na nakita po ni Nebuchadnezzar. Continue po mo natin itong chapter 7. We can now look back and see how all the stories and dreams were together. The 3 stories of faithfulness despite persecutions are meant to offer hope to God's suffering people among the nations. They suffer because human kingdoms have rebelled against God and become beasts, which is in chapter 4 and 5. The vision in chapter 2 and 7, which is in 7 kay Daniel, yung 2 kay Nebuchadnezzar, encourage patience that wait for God to bring His rule over the world and vindicate His people. But when God is going to do this, the question is what the final 3 visions in chapter 8, 9, 10, and 12 set out to explore. Let us continue with chapter 7 po ito eh. Wala na po. No? Balik po natin bago tayo pumunta doon sa pinakano. Paliliwanag ko lang po ng content. Yung 4 na nakita dito is related po doon sa bansang Nebuchadnezzar na siya pong nakita po ni Haring Nebuchadnezzar at piniliwanag po ng ating pong kapatid na si Daniel. Ano po yung 4 na yun? The same thing din po. Yung 4 na beast na nakita po ni Haring Nebuchadnezzar, nakita po ni Daniel at yung statue na meron pong 4 kind of metals, pareho po yan. It symbolizes the 4 widely known kingdoms. There are evil kingdoms na dadaan po sa bansang Israel. Sino-sino po yun? Ang sabi po ni Prophet Daniel kay Nebuchadnezzar, yung unang-una daw po, it is yung gold na head, which is Babylon. So, unang-una during that time, yun ang kanyang pong nakita, Babylon. Ang Babylon po ay sasakupin naman ng pangalawang kingdom, which is the silver. The breastplate, it symbolizes yung katawan. At sino po yun? Yung po ang Persia. No? Kasi pagkatapos po ng Babylon, ang tumahalo sa kanila, ang Persia, dito nga po lumabas na po si yung pong dalawang hari na si Darius at Cyrus, part po yan ng Persia. So siya po pinakano. At doon sa bandang legs daw po, which is ang sabi daw po doon is made of iron, na siya daw po ang sisira doon sa sa breast. Yan po ay ang bansang Greece. No? Bansang Greece po yan. So siya po yung pangatlong kingdoms na siya pong sasakop sa bansang Israel. At the same time na magiging famous, imagine po yung Babylon, Persia, Greece, at ang huli-huli, sino po makakapag-guess ng pinakapanghuli? Romans. Ayan. Romans, correct. Ang pinakapang-apat po na sumakop po huli po dyan. Pero doon kasi doon sa pinakita po kay may twist kasi dito. Yung pinakita po kay Haring Nebuchadnezzar, 4 na kingdom yan, which is the Babylon, yung kingdom niya, yung Persia, na tatalo sa kanila, at ang tatalo po sa Persia, ang Greece, at ang susunod po tatalo sa Greece ay ang Roman Empire. 4 po yan. Pero dito sa panaginip po ni Daniel, yung dapat 4, which is the most barbaric, no? Which is the Roman. Talagang Roman Empire nung araw eh. At daan po ninyo, napakadami niyang pinagsusunod ng mga Kristyano, pinaghahatay katawan, pinapakain sa leon ng buhay. Barbaric talaga.
Pero doon na sa pang-apat na beast na nakita po ni Daniel, may 12 horns doon na nag-aaway-away. Diba? Hindi nakita po yun sa book po, sa chapter 2 po ng Daniel. Hindi po nakita po yun ni Nebuchadnezzar. Pero si Daniel mismo nakita niya, ano po ba yung 12 horns na nasa dulo ng pang-apat na kingdom na nag-aaway-aaway po doon. Alam niyo po yung apat na yan? Yung balo na yun, ano? Ay 12. Yan po ay divided kingdoms. Out of the Roman Empire, there is a divided kingdoms na siyang nagsari-sarili po sila. Nagkanya-kanya po sila na bilang mga panibagong kingdom na gagamitin po. Sino-sino po yan? Ang una po, Germany, French, Anglo-Saxons or English people, Visigoth or Spanish people, Italy, tama po yun. Burgundian or Swiss, Italians, which is Lombards po natin Italian, yung Portuguese, yung Heruli, Vandals and Ostrogoth, which is the now extinct, become the prosecutor of the modern day Europe. Sapagkat ang isangan po, ang Roman Empire po, part po yan ng Europe. So nagkaroon po ng divided kingdoms at yun po nakita po ni Daniel. At until this very moment, nakadivided pa po yung mga bansa na yan. Sapagkat nakita niya kung paano po ipinakita ng Diyos kay Daniel yung nangyari po sa Europe. Divided Europe po ang tawag po nila po dyan. Yan po yung mga sungay na nakita po during that time. So hindi natin pahabayin po masyado po yun sapagkat yan po yung prophetic, iibayin po natin ang po dyan. Basta pinakita lang po natin na lahat ng ipinakita po kay Daniel, nakatotoo po lahat po yan. Vision and future of the kingdoms and angelic visit. Ano po yung sabihin po ito? Kaya pinakahuli po natin. In chapter 8, Daniel has another vision about the final two beasts from the previous chapter. May panibago na naman siyang vision. Ito na, dalawang beast naman daw ngayon. This time, they symbolizes by a ram, which we're told is an image of the empire of the Medes and Persia, and a goat, an image of the ancient Greece. Out of the goat comes a bunch of horns. One of it symbolizes the evil king of chapter 7. In this vision, we're given a little more information about this king. He will attack Jerusalem. Ito po, prophetic na ito. He will attack Jerusalem and exalt himself above God by defiling the temple with idols. However, in the end, this king will be destroyed by God, who will in turn exalt his people and kingdom. Ito po ito po yung anti-Christ na po ito pinag-uusapan po dito. Nalalabas po yan out the goat, sa part po ng makikita po natin later on. Makikita din po natin yung kanila pong horns. Tuloy po natin. Now in chapter 9, Daniel is puzzled as to when all this will take place. Kailan mo mangyayari ito? Tama, wala naman siyang date. He consulted the scroll of the prophet Jeremiah. Si Jeremiah po, prophetic yung kanya. Tinitingnan niya, baka meron siyang makuhang input doon o data na kung kailan talaga mangyayari. Itong nakikita niyo mga visions. Where God said that Israel exile will last for 70 years before God will restore to them. Yung po nakita niya kay Prophet Daniel, kay Jeremiah pala, na yung amin palang pagkaka-exile is 70 years. Kami mag-exile. Then after that, God will restore us into yung dati naming nasyon. For Daniel, the 70 years are almost up. Malapit tayo sa panahon ni Daniel. And he asked God to fulfill his promise. Nangako siya, Lord, 70 years na kami naghihirap, naka-exile. Now it's about time to restore again our dignity as a nation. Yun ang sinasabi niya. Yun ang pinararating sa Diyos. However, an angel comes and informs Daniel. May isang angel na dumating. Nung habang sinasabi niya na yung kanyang restoration ng kanyang bansang Israel. That Israel's sin and rebellion has not been fully dealt with by the exile. Hindi pa tapos ang kabayaran ng kasalanan niyo. Kaya nga 4 na kingdoms ang darating sa buhay po nila. Yan ay nasa second kingdom pa lang sila. That Israel's sins rebellion has not been fully dealt with the exile. And under times of oppression under the nation will last 7 times longer than Jeremiah and vision. Tatagal pa ng 7 times. Yung 70 kaya 490. Kaya during that time na nga, yung 400 years, there will be 400 years of silence between the Old and New Testament. Sapagkat dito po talagang tinil ng Lord yung kanila pong talagang napakalaking kasalanan. Daniel is deeply disturbed. Nalaman niya na 70 times 7 pa pala.
And has the one final vision that spans chapter 10 to 12. Nagkaroon siya ng vision. We're shown that the same sequence of kingdoms, Persia, then Greece, and Alexander the Great, followed by lesser king, that all lead up to the final king of the north. He will invade Jerusalem, set up idols in the temple, and exalt himself above God. The vision concludes like the others with this king suddenly coming to rule. Ito po yung sinasabi po natin na Antichrist that will come from the north. No, upang mag-i-declare niya na siya ang tunay na Diyos dapat na sabayin. Now, there have been endless debates about what all these visions refer to. Many see a clear connection to the exploit of the Syrian king Antiochus during the mid-2nd century BCE. He killed many faithful Jews in Jerusalem. Ito yung the Dark Ages It's time for the 70 CE yan. Many faithful Jews in Jerusalem and set up idols in the temple. Other things that they point forward to the Roman Empire role, the execution of Jesus and the destruction of Jerusalem in temple in 70 CE. Still other things that it will be fulfilled in the future events that will happen when Jesus returns. Pinakita po niya na nanggagaling sa King of the North para po parusahan at muling invade ng bansang Israel and declare that he is God. Hindi po makita po ni Daniel kung kailan po mangyayari yan. Marami nagsabi during the time po ng Syrian kay King Antiochus. Marami nagsabi na siya po ay 70 AD sa panahon po ng Dark Ages at marami nagsasabi na it will come in this days. Hindi pa po natin alam yun. But for me, I don't believe that this is the end time. This is the 7 years tribulation na kung saan bababa po yung Antichrist upang sakupin po bansang Israel. The problem is that symbols and numbers don't quite match any of these views perfectly, which open up the possibility that in a sense they are all right. The book of Daniel has been designed to offer hope to all future generations of God's people. It did so in the days of Antiochus Empire and has never ever since. That's why Jesus used imagery from Daniel to accuse the oppressive leaders he confronted in Jerusalem, which is nasa Mark chapter 46-2. And it's why John, who wrote the Revelation, adapted Daniel's vision and applied them to the Roman Empire of this day as well as the future oppressive empire. The book of Daniel offers readers for all generations an insight into God's promise and a pattern of work in history. The pattern reveals how humans and their kingdom become violent beasts when they glorify their power and don't acknowledge God as their true king. But Daniel's vision also holds up a promise that one day, God will confront the beast, rescue his word and his people, and bring his kingdom. This book is for every generation and it speaks a message of hope that motivate faithfulness. Ano po moral value po nito? Victory begins in the heart. Nasa Daniel chapter 1. Tama nga po, na victory begins in the heart. Some Christians think that they are accidentally fall into sin. Most sin is start in the mind. Like Eve in the garden, in Achan in his tent. We see, we covet, we act. Good things also start in the mind. Bad things start in the mind. Good things also start in the mind. We consider the truth, accept it, and then act on it. We see someone else need, we think about it, we feel it, we then act. If we are to speak and act rightly, we must think rightly, and our heart must be right. Kung ano naman nga naman ating puso at isipan, yun ang dapat na, ayun ang gagawa po natin. So let us always start cleaning our mind. Nilisip po natin yung ating mind. Hindi natin malilinis po yan by means of, by making busy sa mga pinagkama natin. Kaya natin ang Word of God ang siya pumasok sa ating pong isipan upang siya pong maglinis ng mga bagay na hindi po tama sa ating pong isipan. Prayer releases God's mercies. Nasa Daniel chapter 29. Prayer releases God's mercies. Was God aware of the crisis of the godly men? Tama nga naman, alam ba ng Diyos itong mga crisis of mga godly men? And could He avoid it? Yes. Kaya ng Diyos yan na i-avoid yung ating pong mga crisis buhay po natin. But God was actually behind the crisis. Pero hindi niya aalisin yung crisis mo. He will be beyond your crisis, but He will not remove your crisis. Kasi mayroon pong purpose yung crisis about life. He gave them the dream. It was God's way to bring this godly men closer to Himself, sa pamagitan pa ng mga crisis, and to each other, and to get them into the key positions in the empire. Daniel's reaction was to call for a prayer meeting to plead for mercy, not to the king, but to the God of heaven.
Yun po, at maraming salamat po and God bless po sa inyo lahat. Thank you, Pastor. And welcome. Congratulations, Ate Arlene. Makapasok din po sila. Daw minom kang tubig. Minum na ako. Yan. Ate Arlene, dyan mo na lang, mag-connect ka na lang palagi sa, sa WhatsApp. Sa WhatsApp, madaling makapasok. Okay, meron po ba kayong mga question o additional sa naituro ni Pastor? May question ako dun sa yung tinapon na sa furnace sila, Daniel, Ezra, at ano po yung doon? Ano po yung state ng Panginoon natin doon? Is it indwelling sa kanila? Sasagutin mo muna. Sige. Absent ako. Yung pong mga Bible scholars, sinabi, si Jesus Christ himself po daw yun. The same din po dun sa Garden of Eden, nung narinig, diba, sabi doon, narinig ni Adan at si Eva na naglalakad ang Diyos. Nagtago sila. So, yun daw pong yabag na yun, it is Jesus himself. Maraming mga foreshadowing ni Jesus Christ in the Old Testament. Kaya masasabi natin, Jesus Christ is really existed from the Old Testament. Ika nga, diba, from the beginning ng creation ng mundo, nandoon na siya. So, yun po, si Jesus Christ ay foreshadow din po dun. Pero tatanong niya mamaya Tinatanong niya yung daw ba indwelling or indwelling daw ba yan? Kasi pagka indwelling, yung Holy Spirit nasa iyo, pero yun yung ginawa, it is 100% miracle yun. Kasi pag sinabing indwelling, di ba, bumaba sa iyo yung Holy Spirit. Kaya ka nag-perform ng miracle. Pag bumaba sa iyo yung Holy Spirit, nakakapag-prophesy ka. So, yung mga yun ang mga nangyayari during the Old Testament. Pero yung sa furnace, yun yung masasabi ko, it's a miracle dahil dun sa kanilang pananampalataya at sa pamamagitan ng panalangin nila palagi. So, God's presence yun, Pas. Opo, presence po talaga niya. Kaso ang tawag natin doon during that time, it's foreshadowing. Same yung di ba, apoy din, si Jesus Christ represent ng apoy at saka ng cloud. Yung nasa wilderness pa sila, Moses, siya yung pillar of clouds at saka pillar of fire. So, fire siya. So, yung isang tao doon nakikita in the fire, it is Jesus Christ. May dagdag ka? Ayun, sige. At tandaan ko lang kasi minsan kasi may mga religious group, pareho din naman natin na mga they call themselves Christian o mga born again Christian. Nagkakaroon kasi sila ng distinction between the indwelling at infilling. Ayun ang pinakaano po na doon. I don't believe yun tinutukoy natin ron. Actually, yung iba kasi naniniwala sila during the Old Testament, they call themselves infilling. Hindi rin pwede mag-indwell ang banal na spirito. Nag-i-infill lang daw siya when necessary. Yun ang pinakano po nila. Ang indwelling daw started when the Lord Jesus Christ ascended and give the Holy Spirit. Doon nagkaroon daw ng indwelling ng Holy Spirit. But for me, hindi ako palagay sa ganung bagay. Marami kasi mga verse sa Bible, makikita po natin, katulad ng limbawa nung kay Saul, ang sabi, then the presence of the Lord leave King Saul. Ang hulugan, before na sa kanya yung Holy Spirit. Kasi nag-left daw nawala na yung pag-aklari sa kanya bilang isang hari. So definitely, hindi mo na kailangan ng banal na Espiritu because you're not chosen by God anymore to become the king ng Israel. Yan ang nangyari. Because si David, kay David ngayon nag-indwell yung Holy Spirit. Nakatunayan that he is the right chosen king of Israel. So, hindi ko makita doon na kay David, nangyayari yung infilling kung kailangan lamang niya. Pagka hindi na kailangan, mawawala na siya, as mag-i-infill na lang daw siya ulit kung kailangan.
Hindi ako ano doon. Kasi ang Holy Spirit talaga, it can dwell to anyone. Yun ang kasi niyan, ang pinaka-purpose po niyan eh. So, pagkamat, I respect, no? Hindi ko sasabing tama po. I respect the belief of other person na maaari nga siguro may feeling. But for me, even the Old Testament, the Holy Spirit can dwell. So, there's nothing different between the Old Testament and the New Testament. Pinag-separate po nila yan. Sa New Testament, indwelling na. Sa Old Testament, infilling pa lang daw po pinakano po doon. So, hindi permanente ba na Espiritu? Yung pumili kasi ng infilling, hindi permanente. Mag-i-infill lang siya. Sabi, pupunta lang siya pupunta sa katawan mo pagka kailangan. Pagka hindi na kailangan, aalis na siya. Yun ang pinakano po doon. So, for me, it's possible that the Old Testament also experienced the indwelling of the Holy Spirit. Sa Psalms, di ba, ang sabi niya, don't take away thy Holy Spirit from me. Yeah. So, ibig sabihin, nag-i-indwell siya. Kaya ang panalangin niya, huwag mo kukunin. Huwag mong tatanggalin. So, nandoon siya. Indwell siya kay David. Okay? Amen. Salamat po sa question. Anything pa po? Kung maaalala ninyo, yung sa New Testament, nung buntis o manganganak na si Mary, di po ba may 3 wise men na Magi. pumunta? Oo. Yung pong magi, ang ibig sabihin nun ay wise men or mga magician during that time. At na marami din pong Bible scholar na niniwala na yung mga magi na yon o mga wise men na yon hindi po hari. Di ba sa kanta natin, may 3 haring nagsidalaw. Hindi po sila mga hari. Sila po yung mga mago. Yung tama, mago yun. Or magi or wise men. Naniniwala po ang mga Bible scholar na galing sila dun sa lugar na pinanggalingan mga Babylonian sila. At kung titingnan mo, pag nung kausap nila si Herodes, ang sabi doon, sinusundan nila yung star. So, ibig sabihin, nung panahon na yon, eto na yung mga wise man na nagbabasa, mga astronomer, hindi astrologer. Na hindi po tayo naniniwala sa astronomy or mga horoscope, yung nagbabasa ng iba po yun. Ito po yung mga expert talaga na nandoon na alam nila yung magbasa ng vibe ng mga stars, ng mga sign ng mga stars, kasi yun talaga yung expertise nila. So, iba po yung panahon na yun, sa panahon natin ngayon, na ginagamit lang na budol-budol. Yung mga astronomy. Ang tawag doon? Ang tawag horoscope. So, yun. So, sila po, yung 3 mago na yon, galing sila dun. At bakit nila alam yon? Kasi naririnig nila kay Daniel. Kasi si Daniel, di ba, napaka-bold siya sa kanyang pananampalataya. So, dahil dun sa mga revelation na sinasabi ni Daniel, naririnig ng mga tao na ito hanggang sa nagpasa-pasa na mayroong isisilang na tagapagligtas na Messiah. At yun nga, nung nakita nila yung pinaka-brightest star na yun, sinundan nila yun. Yun. Kaya malaki po ang naging impluensya ni Daniel sa Babylon. So, kung i-apply natin sa buhay natin, dapat tayo, nagkakaroon din tayo ng influence sa mga taong, mga Gentiles, katulad nila, mga Babylon, hindi naniniwala sa tunay na Diyos, kay Yahweh. Pero dahil kay Daniel, naniniwala sila. Di ba nga si Nebuchadnezzar, inutos niya pa na huwag magsasalita ng against dun sa Diyos ni Daniel. So, nagkaroon po ng awareness yung mga tao na yon na itong Diyos na to ang tunay na Diyos. Sabi pa nga ni mismo si Nebuchadnezzar, ang Diyos niya ang tunay na Diyos. So, huwag kayong magsasalita ng anything against sa Diyos niya. So, sana tayo ganun, pagka tayo yung nakasama sa ibang mga tao, imbes na i-blaspheme nila yung salita ng Diyos, purihin nila. Kasi nangyayari po ngayon, maraming hindi naniniwala at maraming mga nagiging atheist dahil sila'y offended sa mga Christian. Mismo sa loob ng iglesia, nakikita nila yung mga bagay na hindi dapat nakikita, naririnig nila yung mga bagay na hindi dapat naririnig.
At ayan, mga marites nga. Okay? Dagdagan ko lang yung sinabi niya. No? Actually, hindi dadagdagan. Lalagyan natin ng konting correction. Yung dumalaw na mga magi, hindi po yun exactly 3. Hindi po sila 3. Kaya lang sila naging 3 because mayroong 3 gift na nabanggit. Pero yan, it might be more. Kasi ang mga magi daw, pag nagta-travel daw po yan, maramihan yan. So, most probably, hindi 3. Marami yan. More than 3. Kaya lang po, nabanggit lang kasi 3 gift. Kaya, ang pumasok, 3 lang yung dumalaw. Ano lang po yun, na medyo correction lang doon sa ano. Hindi po sila 3. Okay. Po, may tanong pa? Magtanong na po kayo bago ko maubos yung mangga ko dito. Okay, kung wala na, dagdag ko din na napakaganda ng karakter nila Shadrach, Meshach, Abednego, at maging si Daniel. Napaka-prayerful nila. Makikita natin yung pagiging makadiyos talaga. Tsaka, sila yung napakatatag sa kanilang pananampalataya. Although, talagang buhay na yung nakasalalay. Kasi kung tutuusin mo, nandun ka na sa kanang kamay na siya ng hari si Daniel. Pero mas ginusto niyang sumunod pa rin sa kanyang Diyos. Hindi siya natigil sa pananalangin. Actually, nung mahuli siya na nananalangin, umuwi siya sa bahay Kaso nakalimutan niya isara yung kanyang bintana. Kaya nagkaroon ng ebidensya sa kanya. Never siyang tumigil sa pananalangin. At saka iwas po sa mga inggitero-inggitera dyan. Yung mga... Kasi totoo yan. Yung mga yon nakita nila, ganun ka-favored si Daniel. Ganun siya kamatalino at makikisig sila, di ba? Pinili nga the finest out of the finest talagang pinili dun na maging mga mapasama sa mga advisor ni Nebuchadnezzar. So talagang matalino na, makisig, at talagang highly favored nga. So ngayon, syempre nandoon yung jealousy. Wala silang makitang maipintas sa kanya, wala silang maikaso sa kanya. O ang ikakaso na lang natin sa kanya yung faith niya. Kasi yun talaga hindi natin pwedeng tanggalin sa kanya. Kaya sinulsulan nila ngayon yung hari. Bakit hindi ka gumawa ng rebulto mo at ang lahat ng ganito ganyan dapat sa iyo sumamba, walang ibang papanalangin na kundi ang rebulto mo na yan. So alam mo yun, may mga sulsol. Ayan, mga Jezebel, existing po talaga yun. No? Ayan, nasulsulan yung hari para lang masiraan niya yung servant ng Panginoon. So, wag po tayo magtataka. Marami po tayong makikitang ganyan, maski sa loob ng iglesia. Di ba, maririnig nga natin, even Satan nagsisimba. Hindi siya nagsisimba para mag-worship, kundi manggulo. So, ito po yung katotohanan from the Old Testament hanggang sa New Testament, hanggang sa panahon natin, nangyayari po yan. So, be strong lang, katulad nila Daniel. Be still in the Lord. Okay, may tanong po dito. Bakit daw po ang Israel ang laging pinagpapala kahit na karamihan sa bansang Israel ay mga Hudyo at di naniniwala sa buhay na Diyos? Yan po tanong ni Kuya Ed. Okay. Dad, may tatlong klase ng Okay. Sige. Sige ko niya. Ganito po yun, no? Tama yung puntos po ni Kuya Ed. In fact, until this very moment, marami po ang lapastangan na talaga naman pag binabanggit mo yung Jesus Christ na nagpipreach sa street, either dinuduroan po ito ng mga Hudyo o binabato. Kabataan po yan. No? Ayaw nila madidinig yung pangalan ng ating Panginoong Kristo. Kung tutuusin po natin, maliwanag na ito po ay blasphemy. Ito po ay isang pangahamak at pang-iinsulto sa pangalan ng ating Panginoon na supposed to be ina-acknowledge bilang the name above all the name. Pero binabastos nga po.
Pero ang tanong ngayon ni Kuya Ed, no, maliwanag na maliwanag, bakit pinagpapala pa rin ng bansang Israel? Bakit andyan pa rin yung kanyang protection? Bakit andyan pa rin yung kanyang pagtatanggol? Despite ng, marami ng gera dinaanan po bansang Israel. Iisa lang po ang magiging sagot ko, Kuya Ed. Lagi nasabi ng ating Panginoon, because sa aking hinirang na si Abraham, pagpapalain ko kayo. So nakangahulugan, hindi siya nakatingin kung sino man ang existing ng Hudyo o anong ginagawa ng mga Hudyo ngayon. Na parang tayo din, di ba? Bakit tayo pinagpapala ng Lord kung tutusin, sometimes we don't deserve it? Because hindi ka nakikita ng ating Panginoon. Ay nakikita niya ang Diyos. Hindi tayo nakikita ng Diyos, kundi nakikita niya ang ating Panginoong sa Kristo. The same thing din po sa Israel. No, ano man ang baguhin po ninyo, God will always fulfill His promise to Abraham, to Isaac, at kay Jacob. No, tumalikod man sila, katulad na nangyayari sa panahon na ito, God still will fulfill yung promise po niya sa kanya pong pinirang dahil sa kanya pong mga ninuno. Kaya maganda po talaga na ma-establish ang ninuno sa loob ng tahanan. Sa isang tahanan, kung maayos pong magulang, yung magulang kasi magdadala doon sa future ng kanya pong mga anak. Yung mga anak nun, pasaway naman yan eh. Bakit yung mga anak ni Pastor Bernard, pasaway yan, ganun yan. Hindi dahil sa ay pasaway at pinagpapala sila. Dahil yung pangako ng Diyos sa kanya mga hinirang, yun ang kanyang laging respetuhin at laging tutun din po yun. Kaya maganda po na ma-establish po natin yung ating pamilya, tayo po mga magulang na meron pong tayong tunay na pagsunod sa kanya. Sapagkat hindi lang po natin aanihin po yan ng mga susunod na mga henerasyon na manggagaling sa atin. Parang kay Abraham po, lahat ng henerasyon ni Abraham, blessed po yan sapagkat si Abraham po tinitingnan po ng Diyos. Sapagkat nandun ang kanya pong pangako sa bansang Israel. Na kay Abraham po. At meron pa rin tinatawag na Davidic, no? Davidic, covenant. Yeah, yan. Covenant kay David. Na manggagaling kay David yung magiging hari, yung mga hari. Ito mga bagay na ito, kinukonsider ng Diyos yan, hindi dahil sa bansang Israel. Hope na nasagot ko po ng tama't maayos yung tanong ko ni Kuya Ed. Mama. Okay, so napakahalaga po kasi sa Panginoon, ang Diyos natin, siya yung God of promise. Promise-keeping God, no? Promising God. Maging covenant-keeping God. Siya yun. Kaya nga, di ba, mayroong passage sa Bible, siya ba ay Diyos para magsinungaling? Meron ba siyang sinabi na hindi niya ginawa? So, meron po yung passage sa Bible. Ibig sabihin, kapag sinabi ng Diyos, lalong-lalo na covenant. So, ang tinatawag po yung covenant niya kay Abraham ay covenant of faithfulness. At yung covenant po na yon ay pinagtibay nila sa pamamagitan ng dugo. Dugo ng 3 heifer, 3 babaeng goat, 3 ram, tapos merong 3 dove, at saka 3 pigeon. Yun po, tas hinati yun, no? Hinati yun, sabi niya, hatiin mo yung kaliwa, ilagay mo diyan sa kabila. Tapos yung gitna yun, dadaanan nila. Imagine nyo po kung gaano karaming dugo dun sa lugar na yun. At nung hating gabi na, nakatulog po si Abraham, pero ang usapan nila ng Panginoon ay maglalakad silang dalawa sa gitna ng mga dugo na yun. So pinagtibay po ng Panginoon, sa ibang turo siguro mas maano po, mai-picture natin kung paano nagkaroon ng covenant ng faithfulness kay Abraham. Kaya po kahit anong sama or pagiging rebellion ng mga Israelites, it's still the covenant exists. Kasi ang covenant niya, hindi niya pwedeng baliwalain po yun. Amen? Amen po. Opo, Kuya Manny, kasama na ang mga hintil. Kaya di ba sinabi dun sa Romans chapter 8 na paano naman may mananampalataya kung walang nagtuturo? Paano naman magtuturo kung di isinugo? Di ba? Ay, paano mananampalataya kung di naririnig ang mabuting balita? Paano naman maririnig ang mabuting balita kung walang nagtuturo? Paano naman may magtuturo kung walang isinugo? So, eto po yung patungkol. Paano daw po mananampalataya yung mga hintil? Tayo, yung mga hindi kasama sa mga Israelite, hindi mga Hudyo. Paano naman daw po tayong magkakaroon ng kaligtasan? So, sa pamamagitan po ng mabuting balita at sa pananampalataya pag tinanggap natin. So, tama po, kasama na po tayo
dun sa hinirang na kasama dun sa covenant of faithfulness. Kaya nga, di po ba, if Christ is in you, Galatians chapter 3, no, verse 29. Ang sabi po doon, if God is in you, sabi niya, Christ is in you, you are a descendant of Abraham and heirs of the promise of God. So imagine nyo, pagka tinanggap natin si Jesus Christ, kasama po tayo dun sa covenant of faithfulness. Kaya asahan mo, Kuya Ed, yung grace ng Lord patuloy po na dadaloy sa buhay natin. We are, amen. Saved po tayo by faith. Kaya po tayo, ayan, existing tayo. Hindi pa tayo pinapas lang ng Lord. Anything pa? O, Daddy, baka gusto mo nang idagdag yung verbo at logos. Andiyan na si Kuya Ed. Kasi abot pa naman. Anyway, before nadagdag po natin yung verbo, no, gusto ko lang po kasi last na po ito ng major prophets, no? Nung sabi ko sa inyo, we started sa limang books kasi sa major prophet, nakasama yung Lamentation, which is also sinulat mo yan ni Prophet Jeremiah. Unang-una po si Isaiah, Book of Isaiah, Book of Jeremiah, then Lamentation po ni Jeremiah po yun. Tapos sumunod po si Ezekiel, pang-apat, at panlima po to si Daniel. No, among all the fives ng books po ng major prophet, tingnan po nyo, isa lang po yung napaka-common sa kanila, na during the mid of trials and crisis, may isa't isa po ang tatayo, no? At iba yung pananaw. Maganda po ito I hope na makuha po natin yung kanilang karakter. No, na despite napaka-negative na nangyayari ito sa isang iglesia, napaka-negative na nangyayari sa pamilya po ninyo, napaka-negative na nangyayari sa trabaho po ninyo, and yet you stand alone. May isang tumatayo na napaka-positive. Ito maganda po dito Iba yung kanilang nakikita kaysa sa nakikita po ng iba. Bagamat lahat na nakakita is parang negative na walang pag-asa, they even tell us that are we really hinirang ng Diyos? Tayo ba tinawag natin? Bakit? At hindi naman ganti nangyayari sa atin. And yet, iisa po yung taong tatayo at magsasabi ng mga bawat positive and bawat maganda nakapagbibigay po ng positive na attitude at environment sa bawat sapsahan. Ayaw sana dumat sa punto na ganun tayo. Marami po nagsasalita po negative and yet we stand in our faith and tell them that napaka-positive po na mangyayari sa bawat sapsahan kung tayo lang pinagtitiwala sana. They never lose hope. Yung pamaganda po dyan, no? As if na talagang wala ng pag-asa, but they never lose hope. Sana ganun lagi attitude natin. Even sa ating pong pamilya, sa ating pong trabaho, sa ating pong mga mahal sa buhay, na even sa bansang Pilipinas, na saan tayo dinideclare, wala tayong pag-asa. No. Let us stand alone against all the people na mga kapwa natin Pilipino and start, declaring the goodness of God in our country. And I do believe yung isa po sapat na po yun para mapakinggan ng ating Panginoon. Katulad ng mga taong ito na tumayo mag-isa, nakita po natin kung ano po resulta nila sa nangyari po. Yun lang po. At pakita ko na po yung tanong po ni Kuya Ed. Utang na po si Kuya Ed, share ko lang po. Yes, ha? Dali po muna. Ang bikini. Magkaroon tayo ng kaliwanagan patungkol doon sa yan, nakita niyo na po, Mama? Yep. Yan. Noong nakaraang pong Friday, nakaraang pong Monday, nagtanong si Kuya Ed kung ano ito pagkakaiba ng verbo tsaka sa logos. Ito, mahalaga po kasi ito. Normally, kinagamit kasi ng Iglesia ni Cristo ni other some religion in order to nullify o in order to discredit yung ating Panginoong Kristo bilang pangalawang persona ng Diyos sa Godhead. No? At dito po ginagamit minsan itong verbo na ito in order to discredit nga yung pagiging Diyos na ating Panginoon. Kaya tingnan po natin, verbo versus logos. Kasi pag nagtatanggol po tayo, logos ang ginagamit tayo. Hindi naman logos yung verbo yan. Yan ang pinakanalagi sinasabi ng Iglesia ni Cristo o ng iba pa reliyon. Hindi logos ang ating Panginoon, kundi verbo. Yan ang binabanggit po nila. So ano mo pagkakaiba ng verbo at logos? Yan. Ang logos po, it is a Greek word
na ginamit po iyan sa John chapter 1 verse 1. No? In the beginning was the Word. Yung pong word po doon, original po sa Greek po niyan, logos. No, bakit po ginamit po sa Greek? Kasi during that time po, noong panahon ng New Testament, they are not allowing to use an Hebrew Bible o Hebrew word. Kasi sa panahon po sino po yun? Si Alexander the Great. No? Nung nasakop po ng Greece ang Persia, lahat ng communication, including those books, including Bible, pinatranslate po nila sa Greek. Kasi ayaw nilang gamitin ng ibang lingwahe. Gusto nila na maipaliwanag, maikalat yung kanilang lingwahe sapagkat during that time, they are the dominant powerful country during that time. At even sa language, they want to impose na tayo ang dapat nasusunod. Kaya ginawa po ng mga Hebrew, wala silang magawa. They want to continue to practice their belief. I-translate po yung Hebrew word sa Greek word. Pagdating po ng New Testament, karamihan po yan ay Greek word. May mga iba pong Aramaic, may iba pong mga Latin, but mostly po yan Greek word. Kaya yung pong logos na binabanggit po dito, ito John chapter 1 verse 1. Now, ano po yung logos? Ang logos po, it derives from the Greek verb legein, meaning to say something significant. Yung pong word, no? Yung po yung sinasabi po natin, kasi pag binabanggit natin word po dito, yung to say, ang ginagawa po na iba, tinatranslate po yan sa verbo. Verbo yan, hindi yan logos. But in the original, when you go back to the original, ang logos po talaga, I'm trying to specify logos para malaman natin kung bakit natin ginagamit yung logos. Yung logos kasi, ito po ay meaning to say. O isa iba pong dictionary, ang ibig sabihin po to is something said, including the thought or divine expression. Na mahalaga kasi, na ilagay natin yung logos kasi, if really divine expression, yung pong word dyan, there's something inside the word which is divine in nature. Kaya kung sasabihin po natin po yan, it pertains about those words na nagkatawang tao because of divine nature. So meron siyang nature na hindi katulad ng nature ng tao. Kaya mahalaga po ito. Kaya ginagamit po natin dyan ay logos at hindi po verbo. So ito po expression, many Bible scholars believe that the second person of Trinity is within the part of Godhead. Now, during that time, yung in the beginning, God created the heaven and the earth. There is a part na iba po mga Bible theologian that the second persona and the third persona, it is within the body of the Father. Nasa kanya po yun. Yung pong word, let us make man means word ang ginagamit po yan. Some believe that the word God used, it is the second persona in the Trinity, which is the Lord Jesus Christ. Kaya nilagyan po niya ng John chapter 1 verse 1 para ipaliwanag na yung ginagamit kong word, when I created everything, it is the second person in the Trinity. Kaya maliwanag yung binanggit ng Biblia. Nasa John chapter 1 verse 14 po yatin. Wala pong malilika ang lahat ng bagay, kundi dahil sa salita. Nangangahulugan ka, hindi ka pangyarihan ng Diyos, kundi ang salita ang lumika po ng lahat ng bagay. Kaya kung wala ang salita, wala pong nalika. Wala pong langit at lupa. Wala po ngayon na tao. Wala rin pong, basta completely wala po. Kasi walang salita yung salitang namilika Kaya mahalaga po ito. Kaya naniniwala sila na yung salita is part of the Godhead na included doon sa persona kagad ng ng Ama. Nandun po yun. Itong word na ito, which is specified in the form name of Elohim, it is the co-equal ng kapangyarihan po doon sa Father. Which is na pinapaliwanag po din sa logos. Kaya mahalaga pong gamitin natin yung logos. Kaya po dapat ang siyang transit natin, ibabalik natin, that in the original, the Greek word ng word yan, it is logos na nagkatawang tao, na meron siya divine nature. Hindi lang po siya expression, hindi lang po siya intellectual, hindi lang po siya knowledge, hindi lang po siya reasoning, pagkos meron po siyang significant, meron po siyang divine nature o divine expression. Kaya yung pinakano po yan. While on the other word, verbo, na nakuha po yan. Kaya ano po ba yung verbo? Verbo is the same word of logos. Kaya lang po ang verbo po, it is a Latin word. Kinagamit naman ito sa Latin. In the mid-50s, sapagkat ang New Testament po nasulat po ito, bagamat nasulat mostly in Greek, pero po inahaluan po ito ng Latin because of the Roman Empire.
No? Yun naman ang parang impluensya ng Roman Empire. Ang Roman Empire po, hindi po Spanish ang kanilang salita. Latin ang salita po ng mga Roman Empire. Yung kanila pong mga leaders, religious leaders, hindi po sila nagsasalita. Kasi nung sa pagkakamaya, pag sinabi natin, Roman Empire, mga Spanish, hindi po. Ang Roman Empire po, kanila pong original na lengua, it is a Latin. So since they influence the religious sector, so yung Bible po na-translate po ito sa Latin. At nung in-translate na po sa Latin para gamitin po bilang paraan ng kanila pong pagbibigay ng misa, ito pong verbo lumabas po yan sa John chapter 1 verse 1. Yung verbo. So ang verbo po, ano yung sabihin po ng verbo? Become an og. Ang verbo po, meaning po to use in John chapter 1 is a Latin translation. Ito kasi, ang pinagsimulan ng original na word na English na verb. No? Yung verbo po, later on, nawala na po yan, pinalitan niya ng English translation, dito po dumating yung salitang verb. At sa mga mahusay po sa English, ano po meaning po ng verb? Action word. Yan, action or a state of occurrence. Kaya sabi nila, paano magiging Diyos ang action word? Diba? Paano magiging Diyos ang occurrence, ang sitwasyon? Hindi pa pwede maging Diyos. Kaya ang binabalik po nila yung word na verbo. Yan po pagkakaiba. But in the real sense, verbo and logos are same. It is a Greek translation, is a Latin translation ng Greek, yung logos, at sa Latin naman, it is verbo. Kaya lang po, dahil ginamit kayong verbo at itinanslate sa verb, nawala tuloy yung parang pinaka-deepest meaning po ng word, yung logos. Kaya nga ginagamit siya, hindi naman logos ng Panginoon, verbo yan. Kasi sa translation, verbo ginagamit. Pero in the original po, logos po yan. Ang logos kasi, meron siyang divine expression o meron siyang divine sample na attributes. Kaya malalim po yung word na logos. Kaya ayaw nilang gamitin yung word na logos at yung ipong ginagamit nga po nila is verbo. Sapagkat ang verbo daw po, it is an action word or state of occurrence or may mga iba pang something na to become happen or to pass on. Yung action word daw po, hindi mo pwedeng gamitin bilang ascribe sa isa pong persona. Sapagkat yan po, maliban na lamang, of course, kung gagamit tayo ng pronoun. Pronoun, kapalit po yan, substitute po yan ng noun. But since it is verb, yung pong English ng verbo is verb, yan po ay action word. At yung action word po, hindi na po pwedeng i-attribute sa isang tao. Tayo, ang logos po dapat gamitin, hindi po. Ano ko na naman yung senior ko. Diyos ni Abraham, ni Isaac, maging ni Jacob, Diyos namin noon, ngayon at magpakailanman. Muli, maraming salamat at ipinapakita mo sa amin ang mga karakter ng Bible na kung saan ay pwede namin mapaghugutan ng aming kalakasan. Maliban sa iyo, Panginoon, alam namin doon, you are the source of our strength and our faith, O Lord God. Maging halimbawa ang mga taong ito, especially itong mga prophets na ito, Lord God, who stand still sa panahon, Panginoon, ng matinding pagsubok sa kanilang mga buhay. In times na wala ng pag-asa, they see the glimpse of nawa, Panginoon, kami gamitin mo bilang daluyan, Panginoon, ng palataya, maging
aming kalakasan upang bukas, Panginoon, magampanan namin ang aming mga trabaho at maging kapakipakinabang po kami sa lahat ng mga workplaces namin at maging ilaw at asin pa rin po kami, Panginoon, sa lahat ng mga co-workers namin. Gayun din, Panginoon, sa aming pagtulog, bigyan mo kami ng kapayapaan, ng magagandang panaginip po, Lord God, ma-restore nga, Panginoon, yung lahat ng kalakasan na nawala sa amin. At kinabukasan, Panginoon, give us the excitement na muling makita ang pagkilos mo sa bawat buhay namin. Lord, maraming salamat for loving us. Thank you, Lord, for continually understanding. Thank you for continually being patient, Panginoon, sa bawat isa sa amin. At maraming salamat sa pagmamahal mo. Indeed, O Lord, sa iyo po namin ibabalik patuloy ang walang hanggang pasasalamat. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Basahin ko lang po yung pahabol po, no? Kay Kuya Manny, the 12 book of the minor prophets, no? Maganda lang po to. Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakuk, Sepaniah, Haggai, Sepaniah, Haggai, Sikaraya, and Malakay. At ang sabi po natin, Rona, in the beginning was the Word, which is Logos, and the Word, Logos, was with God, and the Word, Logos, was with God. At ang suli po, sabi natin, maraming salamat po, Pasby, sa answer po. God bless po sa inyo lahat at magkita-kita tayo sa The Pride Monday po. Amen. God bless, God bless. Bye-bye. God Bye. bless. God bless. Good Good night, good night. night. Bye-bye. All right, good night.